Hello everyone, welcome to another episode of my blog, A Dose of Max. For this blog, I'll be featuring the Natsumatsuri and our quick trip to the recycle shop, kung tawagin nila rito. So, I hope you guys enjoy this video. So, itong makikita nyo ngayon, this is the Natsumatsuri or yung Summer Festival in English. Medyo mini lang to kasi dito lang sa streets namin, dito lang. This Natsumatsuri nga pala is mga taga Kodomokai almost ang participants. Kodomokai is Children's Association in English. Ang mga members nito ay yung mga bata na nag-aaral sa elementary level. So from grade 1 to grade 6 lang. Plus yung kanilang mga parents. Parents also need to participate, kumbaga to help them. Ayan, nakikita niyo iba dyan, parents yan. At over here, ayan, si Jacob with his friend Shoku. Yan, they love the Matsuri. Talaga nag-enjoy sila. Yung Kodomokai naman kasi, magandang naitutulong niya. It help builds a good relationship between the children dun sa inyong streets and syempre, dun sa mga parents na sumasali din. May mga activities silang katulad nito. And aside from Matsuri, they also have dodgeball, cleaning event, bowling event, pool, at marami pang iba. After the Natsumatsuri, me and Jacob will go to the recycle shop. He asked me if I could drive him there. May gusto daw kasi siyang i-purchase na card since buying there is affordable and wise decision na rin. But we will just have a quick stop at the gasoline station first to fill our gas tank. Medyo delikado na kasi eh. So, here I am. I'm filling the tank. Ito kasing pinag-anuhan ko na gasoline station is self-service. Kalimitan, marami silang ganitong klase ng gasoline stations. Well, I prefer this kasi, aliw na aliw kasi ako eh. Feeling gasoline girl lang yung peg. Now, kung gusto nyo namang magpadagdag ng hangin sa inyong tires, they have their staffs to do that for you. After filling our gas tank, ito na yung recycle shop na destination namin. Marami namang recycle shops dito sa place namin. Pero, he prefers here kasi maraming mga gadgets na pang games. Tapos, yung mga cards na gusto niyang bilhin, nandito. And here we are sa loob ng recycle shop. Yay! May ganun eh, no? Ayan, si Jacob is looking for the cards that he wants to purchase. Minsan kasi face out na yung gusto niyang i-collect. So, dito kami pumunta. Nagbaka sakali siya na makita niya dito. Sabi niya nung morning sa akin, pag-drive mo naman ako dun sa may recycle shop kung okay lang. So, syempre, wala naman din akong pasok that time. Kaya, sinamahan ko na siya. Ayan, nakikita ninyo. Aside naman dun sa mga cards na nakita nyo, they also sell used different kinds of toys. Ayan, as you can see on your screens. Marami silang customers here. Not just Japanese, meron din sila mga iba't ibang nationalities na customers looking for good deals. 'Di ba? Kasi may nakita din kami na nag-ikot-ikot dyan eh. Kaya ayun. On this area, ito yung mga CDs, both American and Japanese artists. Music CDs yan. 200 to 500 yen only. At after ng CDs, mga books and manga books naman. Ito. All for 100 yen. So, ang mga books and manga lovers will definitely go crazy here. Sa mga hindi naman mahilig magbasa ng books, meron silang mga DVDs. If you like mga series and movies, may Japanese at English for a cheaper price. 'Di ba? Marami kang mapagpipilian sa murang-murang halaga. So, yung mga mahihilig ng games, eto na sa mga game addicts. The store also sell game CDs, cassette games na sobrang ikatutuwa ng mga little boys nyo. And syempre sa mga big boys din na mahilig mag-gaming. At aside from that, meron silang mga gadgets din na binebenta. Syempre sa murang halaga, mas murang halaga. Pero hindi naman compromise ang quality. Nakatipid ka na, nag-enjoy ka pa. So ito yung first floor. And ito papunta na tayo naman sa second floor.
Ayan, ang second floor. I-explore din natin yung second floor. Pakita ko sa inyo kung anong meron dun sa taas. Here is the second floor. Ang bubungad sa inyo are the branded bags. They got Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Chloe, at marami pang ibang mga brands. So, mukhang maganda pa naman ang kanilang mga condition. Yung leather, zipper, at saka yung loob. Siyempre, depende yung presyo kung gaano kaganda at gaano ka rare yung bag na gusto nyong bilhin. Siyempre, mas mahal nga lang siya kaysa dun sa mga item na nandun sa baba dahil iba na to. Aside sa mga branded na bags, they also have accessories such as this, mga sunglasses or sunnies. Ayan. Mga branded din yung iba dyan. So, depende na kung anong gusto ninyo or kayo nang bahala mamili. Kung kayo ay mahilig sa mga alahas. Ayan. Dito, baka may makita kayong gusto nyo dyan, mga wallets. O, diba? At dito naman tayo sa ukay-ukay part kung tawagin sa Philippines. Ayan, ukay-ukay, mga casual clothes dito. And in here, may nakita ko mga cocktail dresses at gowns, wedding gowns pa yata itong dalawa. So, ayan, kung may pupuntahan kang formal event, tapos isang gabi lang naman siya at medyo namamahal lang kayo at wala kayong budget to buy a new dress, subukan yung tumingin dyan at kung may size kayo, wala namang masama. Ipa-laundry na lang ninyo. So, from skirts, blouses, dresses, and t-shirts, they also sell mga yukata. Ayan, meron sila. Nasubukan na rin namin magbenta sa ganitong klaseng shop, sa recycle shop. Dati, before kaming lumipat dito sa pinagtitirahan namin ngayon, nagbenta kami ng mga appliances kasi medyo mahal talaga ang moving company dito, yung mga moving trucks, yung lipat bahay. Talagang super pricey. So, ang ginawa namin, binenta namin sa isang recycle shop, malaking recycle shop, yung aming mga appliances, and then yung kinita namin doon, binili namin ng mga bagong furnitures and appliances dito sa bagong bahay namin, sa pinaglipatan namin. So, marami sila mga kikay stuffs dito na siguradong mamimili at magugustuhan ng mga kababaihan. Ayan. On this corner naman, ang mga shoes, different types of shoes. Magagandang klase, hindi palaspag, from stilettos, flats, sandals, boots, meron sila. Ayan, high heels. Talagang, ang mga Japanese na mga kasi usually, ang mga Hapon talaga is maingat sa kanila mga personal belongings. So, talagang hindi laspag yung totally yung mga gamit na naibebenta nila kahit dito sa recycle shop. And ito, ang appliances. Yan, they also sell appliances. And mga baso, mga plato, teapots, teacups, mga chinawares, meron din dyan kung minsan. At ito yung kabilang part ng shoe rack. And more bags. Ayan, ayan, maraming bags. Hindi nga lang siya branded, pero magaganda rin klase, magaganda ang mga designs. Kumbaga, pwedeng pangharabas o kaya pang labas-labas lang. Lalagyan na ng mga gamit na maramihan. Halimbawa, diaper ni baby or wet tissue, kung alin, basta malakihan siya. So, aside dun sa mga nakita ninyo, dito din sa second floor nyo makikita yung mga pang baby stuffs. Mga magagandang klase din. Kumbaga, nabenta siguro kasi syempre mabilis kalakihan. Ayan din yung mga baby clothes and for toddlers na rin. Naaliwaw kasi ang colorful ng pagkakaayos, pagkaka-arrange ng mga stock. So, ang ganda ng tignan. Natuwa talaga ako. Ayan. And in here, sports and hobby. Ayan. Dyan may mga bowling, pang-bowling dyan, at saka fishing. Tapos meron din mga tennis rackets. Kasi mahal yung mga tennis rackets dito. Alam yan sigurado ng mga may anak na sports na tennis, golf, yan, of course, golf. At mga, ito nakikita ninyo, mga Japanese vase. Ganda ng mga designs niyan. And ito, yan, ang dami nila mga
for hobbies and sports na makikita dito, marami kayong makikita. So, eto na, tapos na si Jacob mamili. So, I told him not to exceed the limit na sinabi ko sa kanya. Hanggang dun lang talaga ang pera o kailangan bilhin. So, we have to teach our children na kailangan matuto silang magkwenta, diba? At magtipid. Alam dapat nila yung limitation nila. So, ayan, pauwi na kami. And I asked him kung magkano yung nabili niya, kung ano yung mga nabili niya. Thank you everyone for watching. I hope you guys liked it and hope you'll watch my next vlog again. Please like or subscribe to my YouTube channel, A Dose of Max. Thank you. Ciao!